maging mahabagin kayo. Ito yung paanyaya sa atin para po sa araw na ito. Bakit? Para maging katulad ng ating amang nasa langit, mahabagin. So may mga ilang bagay na binigay rito, no? Yung huwag humatol, no? So bahagi o kuntusin, no? Kapag kilos natin sa daigdig na ito, hindi naman talaga tayo inaatulan ng Diyos, no? Tayo lang ang umahatol din sa ating sarili, no? Kasi sabi nga natin, basta tayo napapahamak, ay yung ipinahayag ko sa unang pagbasa, no? Gawa ng kasalanan. So, kuminsan nabi nga, binanggit pa sa ating salmo, yung generational sin, yung kasalanan ng mga magulang, ano, ay kuminsan ay nadadala natin, ano, bahagi mo yun. Yun ay kita natin na tinatawag ko natin genetics, kuminsan kahit na yung sa sakit, no? Sabi nga ng doktor ang may sabi, hindi naman ako kalubasa para sa bagay na yan, ano? Na kalimitan daw ng mga sakit natin sa katawan na minana sa ating mga magulang ay 10%. Ang 10% lang. Ano? Yung 90% ay saan? Ay tayo nang may dala. Ano? So, pero mahirap din yun, yung 10%. Ano? Sapagka sabi nga, ano, ay kapag hindi natin iningatan yun, ay talagang lalong, sabi nga natin, lalo tayong mapapahamak, no? Lalo tayong magkakasakit. Pero hindi lahat. No? Pero yun ang kalimitan ng tao. Kung mapapansin natin, kung mayroon mang genetic, no? Sabi nga natin, kung minsan sabi natin, ano? Yung kahit na wala pa yung mga science na yan, ano? Ito yung pamilya na ito, kalimitan may ganito ang sakit. Ano? So, bahagi mo yun. Pero utusin, kaya tayo nagkakasala, ay gawa rin natin. Ano? Parang sinabi na, sige, ito, huwag kang lalagpas dito, sapagkat kapag lumagpas ka rito, mahulog ka sa bangin. Ano? Wala eh. Mayroon tayong nakikita, ano? Sabi nga natin, kung sa inyo ng anatomy ng kasalanan, eh, no? Hindi natin nakikita yung bangin. Ay nakikita natin, meron tayong nakita maganda doon sa bangin. Kaya alin, tayo ay umakbang tungo sa bangin. Ano? Bahagi o yun. Ano? Ganon mandaya. Ano? Ganon mandaya ang demonyo. Ano? Bahagi o. Ano pa rito? Pero ang pinamamanitayan ay kung tayo may kagagawan din sa sarili nating pagkakasala. Huwag kayong magparusa. No? Kasi ang Diyos natin ay ang Diyos ng pagkapatawad. Kaya nga dumating si Jesus sa atin. No? So magitan ng pagkakrus, kanyang pagkamatay sa krus, at muling pagkabuhay. Magbigay kayo. No? So bahagi ho. Ito ay ilan lamang sa mga tinatawag nating pagpapakita ng pagiging mahabagin. Ano? Katulad doon ng ating paanyaya, ano? Katulad din po ng pagpapatawad, ano? Kung inyong naalala, nabanggit natin na alin, ba't natin magagawa yan? Kasi ito yan din, higit sa lahat ng alin, maging katulad tayo ng Diyos. No? Naging kabahagi tayo ng pagkilala ng Diyos. Bakit? Kasi ang natura ng tao, no, ay hindi magpatawad. No? Ang natura ng tao ay din, gumanti. No? Yun ang natura ng tao eh. No? Ngipin sa ngipin, mata sa mata. No? Tawag na natin ni lex talionis. No? The revenge of the exact amount. No? Gusto natin kung anong ginawa sa atin, eksakto, ganun din ang kukunin sa kapwa natin. Ano?
bahagi ho. Kung halimbawa, nakapatay ka ng 2 tao, ay ikaw papatayin at isa sa kamag-anak mo. Ganon ang lex talionis. Bahagi ho na makita ho natin. Pero ang Diyos, hindi. Ano sinasabi ng Diyos? Sabi nga ho natin, magpatawad ka. Magpatawad ka. Kaya sabi ko nung una, gawa na nga rin, kapag pinag-usapan natin ng katarungan, ay mayroong purgatorio na makita ho natin. Kung minsan kasi gusto natin na tayo yung humatol. We would like to become a judge and executioner. Gusto natin na tayo ang magbibigay ng pumukpok at ang magparusa doon sa taong gumawa sa atin. Anong sabi ni Jesus? Hindi, be merciful. Bakit? Kasi yun ay pagtulad sa Diyos. Pagtulad sa Diyos. So, kaya bahagi yun na kung saan makita natin na alin. Yung binanggit dito, yung sukat na ginamit mo, isang sukat na gagamitin ng Diyos sa inyo. Pwede rin natin, sabi ko nga sa aking pag-inilay, kung tusin niya rin, gamitin natin yung sukat na ginamit sa atin ng Diyos sa iba. Kasi sabi nga natin, kung minsan hindi tayo makapagbigay, kasi akala natin wala tayo. Then, yung ginagawa natin kalimay, human nature hindi natin alam na alin na may divine nature tayo. May divine nature. Sabi nga, si Kristo na naman ang may divine nature. Pinahaginan tayo ni Jesus ng kanyang pagka-Diyos. Saan? Sa sakramento ng binyag. Bahagi ko yun. Simula ko yun. Kaya lang minsan nawawala. Bakit? Hindi natin nakikita yung pagiging katulad natin sa Diyos. Bakit? Hindi natin sinasama ang Diyos. Kaya ngayon sabi ko nga kahapon din, kahit nasa gitna ng ating mga paghihirap, dapat kasama natin ang Diyos. At dapat yung ating paghihirap, sinasama natin at iniaalay natin sa Diyos. Kasi kung yung paghihirap natin ay paghihirap lang natin at hindi natin tinasama ng Diyos, ay hindi yun pag-aandog ng sakripisyo na katulad ng pag-aandog ni Jesus. Ay bahagi lang mo yun. It could be a sacrifice, but hindi katulad ng sakripisyo na ibinigay ni Jesus Cristo. Kaya kinakailangan yung pagkilos natin, isang pagkilos natin na maka-Diyos. Kahit na yung pagiging mahabagin natin, dapat makita natin na ito ay isang pagiging mahabagin, hindi lamang sapagkat ikaw ay mahabagin, ngunit alin, tumadaloy sa iyo ang biyaya ng Diyos. Nagiging bahagi tayo na dinadaluyan ng dakilang awa ng Diyos. Kaya, kung tutusin, papasok pa rin ulit tayo doon sa tinatawag natin the primacy of God's grace. Ba't ka naging mahabagin? Kasi dumadaloy sa akin yung biyaya ng pagka-Diyos. Bahagi o yun. At yun ang pagbabago sa atin ng pagkilos natin sa daigdig na ito. Kasi kung kayo ay nagiging mahabagin, namimigay ng pera. Bakit namimigay ng pera? Mag-eleksyon Yung baga ay pagiging mahabagin. Hindi, may balik yun May balik yun. Kaya hindi yung pagiging mahabagin, May balik na kaagad yun. Ano yung balik? Iboto mo ako, So, ang labas yan Kaya ang tawag na natin din ay suhol, Bayad, Kung tawagin natin. Bahagi bribery, Pagkakataon, kaya yan ay tinatawag natin na election, tawag natin ng paglabag sa election. Sapagkat hindi yung pagiging tulong, hindi yung pagbibigay. Bakit? May balik yun Kung ikaw ay nagbibigay,
na hindi ka kandidato, kahit panahon ng eleksyon, you will not be charged with electioneering, no? Kasi bakit? Ay, hindi ka naman naghihintay ng kapalit eh, no? Hindi ka naman iboboto, kaya ka namimigay, ay, nais ko tumulad sa Diyos na nagbabahagi, no? So, ganun po yung pagkaunawa natin na makita-unawa natin. Kaya kinakailangan, kahit nasabihin natin, naging maawain ito, ay dapat uli-uli, una at higit sa lahat. Bakit? Kasi dinadaluyan tayo ng awa ng Diyos. Kaya anong kinakailangan para masabi ang dinadaluyan tayo ng awa ng Diyos? Dapat, palagi tayo nasa presensya ng Diyos. Dapat palagi tayo nasa presensya ng Diyos. Kasi kung wala tayo sa presensya ng Diyos, no, malabo. Pwede namang meron. Kaya ka naging mabagin kasi gawa ng Diyos. Pero paano kung may iniwala na kaya ka naging mabagin ay gawa ng Diyos? Ay, you will not even be seen in the presence of God. Ano? Nasaan ang Diyos doon? Na makita ho natin, hindi mo naman kinikilala ang Diyos. No? Hindi mo pwede. No? Hindi mo pwede na wala ang Diyos. Sa pwedeng mangyari na may mga tao naging mahabagin without God. No? Pero, hindi talaga tunay yun. Kasi bakit? May tinatawag tayo roong kung tawagin natin ay naghihintay pa rin ng balik. No? Kasi sabi nga natin, hindi mo pwedeng maging maabagin kasi hindi yun ang natura ng tao. Ano? Ano yung natura ng tao? Ay, balikan mo ako. No? Kung may binigay ako, ay may ibabalik din ako ibabalik ka sa akin sooner or later. Dito, bahagi ho, kung tutusin, yung sinabi lamang na yung pamantayan, yung takalan na ginamit mo ay takalang gagamitin sa iyo ng Diyos. No? Bahagi lang ho ng pagkilos, pero mas maliwanag ko sa akin na alin. Kaya ito yung ginagamit mo na takalan kasi ito yung nakikita na ibinigay muna higit sa lahat sa Diyos. Kaya ang tawag ko, the primacy. Ano inauna? Ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo na kinikilala mo na kaya ka naging mahabagin sapagkat una at higit sa lahat nahabag ang Diyos sa iyo. No? Hindi pwedeng mawala ang Diyos sa equation sa pagiging mahabagin. Para masabi natin na rin, yung pagiging mahabagin mo ay katulad ng pinamanik sa Ebanghelyo, nagiging katulad ka ng Diyos. No? So bahagi po yun. No? Kaya babalik tayo sa aklat ng Genesis. Tayo ay nilikha na kawangis at katulad ng Diyos. No? Kaya yun ang pagbabasyan natin, kaya tayo naging mahabagin. No? At ito yung ibadalangin natin sa harapan ng pumikapal. No? Lumabas sa ating pagkatao ang bahagi ng pagkikisa natin sa Diyos bilang kanyang kawangis.